ay Consortium of Bangsamoro Civil Society Incorporated. Ito ay isang kalipunan ng mga organisasyon ng Bangsamoro na itinatag sa hangarin na maitaguyod, maugnay at mabuklod ang pakikibaka para sa karapatan sa pagsasarili ng Bangsamoro. Ang pagkakatatag ng CBCS ay dumaan sa proseso ng mga konsultasyon mula sa 29 na Moro CSO sa Mindanao. Ang una ay noong ika-24 hanggang ika-26 ng Mayo taong 2001 sa siyudad ng General Santos. Ang ikalawa ay noong ika-16 hanggang ika-18 ng Oktubre taong 2001 sa siyudad ng Davao. Ang ikatlo ay noong ika-14 ng Pebrero taong 2002 sa siyudad ng General Santos kung saan formal na itong itinatag. Sa araw din na ito, nabuo ang unang Council of Elders at Executive Committee. Simula noon, ang CBCS ay kumilos sa sentralisadong paraan mula 2002 hanggang 2004 hanggang ito ay maisalin noong 2005 sa mga Regional Management Committees. Dahil sa pagkakatatag ng CBCS, umusbong ang pagkakaunawaan sa mga Moro CSO para sa epektibong pagsusulong ng mga adhikain para sa mapayapa, makatarungan at maunlad na lipunan para sa Bangsamoro. May dalawang pananaw umithiin ang CBCS. Una, hangarin itong magkaroon ng malawak na ugnayan ang mga Moro Civil Society Organization upang makatulong sa adhikain itong mabago ang lipunan na kanyang ginagalawan. Ikalawa, hangarin din itong magkaroon ng malaking samahan na magtutulong-tulong para makamit ang kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Ano-ano naman ang ginagawa o trabaho ng CBCS? Ang CBCS ay nagdodokumento ng mga paglabag sa karapatang pantao. Nagbibigay ng oryentasyon tungkol sa kasaysayan ng Bangsamoro at sumusuporta sa usaping kapayapaan at sa pagreforma ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isinusulong din ito ang pakikipaglaban para makamit ang katarungan para sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Kini sabutan, bago angkatan, kasi amnesia. Ito ang grupo ng Tiyakap Kalilintad, isang mekanismo na binuo ng Consortium of Bangsamoro Civil Society. Kami po sa Tiyakap Kalilintad ay gumagawa kami ng assessment para sa mga food relief, sa mga food for work, katulad ng paggawa ng mga tulay. Malaki ho ang naitulong namin o maging napasaya po namin yung mga tao sa komunidad dahil nandoon na yung activities namin na bibigay kami ng mga peace aid, yung early warning at saka early, so kung may mga mangyayari na hindi pa dapat mangyari, kami na po ang nagpapadisseminate ng mga information para ma-aware sila sa kung ano man ang yung mga happiness na darating. Ayon sa ilang mga pinuno ng CBCS, bagamat marami nang nagawa ang organisasyon, patuloy pa rin itong magsisilbing aktibong instrumento upang baguhin ang imahe ng Bangsamoro. Kailangan ma-empower mo yung mga tao na napaloob, ang mga NGOs, kailangan tulungan sila sa organizational development, paano nila intindihin yung mga nangyayari ngayon sa paligid, no? Social awareness. Sinisikap din ng CBCS na magiging bahagi siya sa pagsulong ng usaping pangkapayapaan sa pamamagitan ng GPH at saka MILS. Para naman sa ilang mga miyembro ng CBCS, ang kinakaharap nilang hamon sa pagkilos ay yung pinakamalaking hamon bilang human right defender o human right advocate sa kasapi sa consortium ay yung sinasabi natin na blood money, no? Siya yung pinakamalaking kumbaga balakid kung bakit ang hirap makamtan o ang hirap madinig yung boses ng mga nabibiktima ng human rights sa pamamagitan ng mga blood money. Encounter namin ng mga hamon is kung papaano pa mas mapalawak at mas mapalapad yung advokasya ng CBCS
upang mas marami yung maabot ng ating mga serbisyo? Siguro ang isang malaking hamon para sa akin bilang isang miyembro ng CBCS ay yung layunin o yung objective ng CBCS na to unify at saka consolidate yung mga existing Moro People's Organizations na kasama na doon ang MNLF at saka MILF para maisulong kung ano yung minimithi ng Bangsamoro, yung sinasabi nating right to self-determination.